Nanap ka doon sa meron tayo dyan. Paano tayo? Sticker lang. Ano yung sticker? Ano yung sticker? Ganun pa rin, marami sticker tayo. Bigay kami yung sticker. Saan ako pipirma dito? Sir Kamay. Bilang mga driver at may mga pangangailangan din, so kailangan din natin kumita. So minsan talaga yung fare nila Lamob, hindi na talaga siya nakakatuwa. Sa totoo lang, hindi na siya nakakatuwa, nakakatamad na siyang i-accept. Bakit nasabi ko nakakatamad talaga i-accept? Dati kasi sabihin ko lang yung mga past fare ni Lalamove. So dati kasi merong base fare talaga, hindi mawawala yung base fare. Lagi may base fare yan. Explain ko lang sa inyo kung ano ibig sabihin ng base fare. Kung halimbawa mga sumasakay kayo sa taxi, meron po yung plug down rate yan na tinatawag, di ba? Alam ko ba 50 or 55 sa mga taxi. Sa amin naman ng mga delivery driver o kaya riders, merong ano yan, merong katapat yan. Katulad sa akin 300 kilograms, so yung sa akin is ang aking base fare na tinatawag is 115. Tapos dun sa motor ata is parang hindi ko alam kung 40 o 45. So comment kayo sa baba kung tama ba ako. Pero bukod doon sa bakit nasabi ko sobrang baba, dahil ano nga ba yung impact no na kapag halimbawa inalisan natin ng base fare yung ating delivery fee. Katulad sa akin 115. So 115 tinanggal mo yan. So kung tinanggal mo yung 115 tapos nabumiyahe ka ng sabihin mo ng 5 biyahe ka sa isang araw, so magkano yung nawawala sa atin, di ba, bilang mga driver? So 575 din yun. So kung yung 575 na yun hindi mawala, napakalaking bagay na yun para sa atin, lalong lalo ngayon na sobrang baba nga ng delivery fee. So isa yun sa kung bakit marami ang hindi na bumabiyahe, kasi nga nawala yung delivery fee. Kasi ang reason kasi dyan, nilala mo bakit niya tinatanggal yung excuse me, bakit niya tinatanggal yung delivery yung base fare, kasi nga gusto niya i-double book o kaya triple book yung minsan naman hindi ka talaga makakapag double book kasi nga minsan puno na yung sasakyan mo, o kaya minsan pagkain yung dala mo, so o kaya minsan merong sumasabay na tao. So minsan naman yung mga sumasabay na tao hindi rin naman nagbabayad sila, medyo may mga makuna talagang tao. So wala ka talagang chance na magkaroon ka ng double booking. So wala ka talagang chance na mabawi mo yung inalis na base fare. So ayan yung impact niya na napakalaki impact doon sa mga driver. Minsan nga sa sobrang baba ng delivery fee ng mga sa Lalamove, yung mga customer kahit andyan lang sa kabilang kanto lang, nagbo-book pa sila kasi sobrang convenient talaga na mag-book ka sa Lalamove kasi sobrang baba nga. Hello, good afternoon ulit natin mga paps. So subukan natin mag-vlog uli ngayon. So tanghali na naman at saka break time. So subukan natin mag-vlog kasi sa totoo lang pagka mga alauna hanggang alas 2 sobra pang baba ng ng fare niyan. So nabanggit ko na mababa yung fare talaga ngayon. So subukan nating talakayin kung bakit sobrang baba ng mga fare ngayon ni Lalamove. So hindi na siya minsan ka-accept at saka minsan nakakatamad na talaga sa totoo lang kasi minsan nagbubuk yung mga customer, tuwan-tuwa sila kasi nagbubuk sila kasi sobrang baba nga, pero hindi nila naintindihan kasi na halos wala rin mag-accept doon sa mga booking nila kasi nga sobrang baba at hindi naman talaga kikita si driver. Ayan yung impact niyan. So sa mga driver alam nila na hindi sila kikita, pero si mga customer hindi na alam kung ano yung impact no na bakit wala nag-accept. Reality, hindi talaga i-accept yan. Kaya kung makikita niyo yung mga booking na may nakalagay doon, please no double booking. So ang nangyayari tuloy dyan, nagmamadali sila kasi ayaw nilang magpa-double book. Ang nangyayari, wala nag-a-accept sa kanila, kaya minsan maghapon walang nag-a-accept sa kanila. Anong nangyayari, nagdadagdag silang kahit papano, yun na-accept sila. Pero kung sabihin mong please po no double booking, tapos wala ka man lang dinagdag na kahit papano dagdagan nyo para sa priority fee, wala talagang mag-a-accept niyan kasi nga lugi talaga si ayan yung reality na
ayan yung reality na impact doon sa sobrang baba ngayon ni Lalamove. So sana mapanood ni appeal tayo kay Lalamove na yung mga personnel ng Lalamove o yung mga nagpapatakbo o yung mga manager diyan na nagde-decide, sana mapanood nila yung vlog na to na ito yung reality ng bilang isang Lalamove driver o kaya business partner nila na halos wala talagang naiuwi sa kanilang pamilya. So kaya ang nangyayari, kung napapansin ko ngayon na napakarami ng umalis na mga datihang driver kasi hindi nga sapat. So meron namang meron namang mga nag-a-apply kasi sa site pag nagtatanong ako, bago lang pala kayo. So meron mga baguhan pero mas marami ang umaalis. Pero hindi ko rin alam kung yung iba umalis lang dahil sa mababa o kaya pero actually talagang umalis sila dahil sa sobrang baba ng delivery fee at hindi sapat na at hindi sapat para sa kanilang pamilya. So ayan yung sad reality na ako kasi 4 years na rin ako sa pagiging Lalamove. So tinatyaga ko kasi hinuhulugan ko pa yung coaching to at saka hindi lang naman yung Lalamove yung natin yung source of income natin. So meron pa tayo ibang source of income. Meron din akong Transportify. Ang problema naman sa Transportify, mababa rin yung delivery fee niya, tapos meron palaging tao. So ayun yung Transportify. Pero may mangilan-ngilan ako nakukuha. Siguro sa isang buwan nakakuha ako ng 3. Minsan wala nga So kasi nga sa sobrang baba niya tapos hindi pa siya allowed mag double booking sa Transportify. Hindi katulad sa Lalamove, pwede ka kumuha ng double book, mag-accept sa Lalamove. Compare mo doon sa Transportify na hindi talaga allowed mag double book. At kung minsan pa minamalas-malas ka, mayroon pang kasamang tao yon. So ayan yung sa totoong kwento sa dalawang application. Yan yung pagkakaiba nila. So sana doon sa mga manonood nito o kaya yung mga Lalamove managers diyan na nagde-decide kung paano nila ginagawa yung mga fare na ganito, sana naman maging flexible sila na ipaalam din nila dun sa mga customer na medyo nagagalit sa amin na bakit ang tagal nyo sir, bakit kayo nag-double book. Hindi kasi nila ay pinapaalam dun sa mga customer na pwede mag-double book itong si driver o kaya si driver. So ayan po yung isa sa mga dapat i-correct din ng Lalamove na ipaalam nila sa mga customer nila na si driver o kaya si rider ay allowed silang magkumuha ng triple booking. Yun po yung isa sa mga gray area na pinapatupad ng Lalamove, tapos one-sided lang din yung side. So pabor lagi doon pabor lagi doon sa customer, hindi doon sa mga driver. Kasi pagka ang driver nireklamo ng automatic bababa ang ratings niya. Hindi nila natin nakikita yung side ng driver kung bakit na ginagagawa yun. Syempre hirap naman yung kung one-sided lang yung ginagawa nila. So yan lamang po, maraming salamat. At kung halimbawa nakaabot kayo sa dulo ng video ito, subscribe po, and sana po makaabot na tayo ng 1,000 subscriber para po na ma-monetize rin po tayo, dahil napakahirap po talaga ang buhay ngayon. So kailangan po nating kumita kahit papano ng konti. Yun lamang po, maraming salamat at ingat po sa ating mga paps at doon sa mga customers. Sana po maintindihan nyo kung saan kami nanggagaling mga driver. Maraming salamat po and have a nice day po sa ating lahat. TY!